Kasi Puntahan natin sa Google. Biblia. Meron ng Biblia. Puntahan natin Biblia. Ito, simpleng tanong lang. Kung mali ang pagtuturo ng Kristo, si Kristo ba monotheism? Stroman tanong mo, Brother Manuscript, wala naman nagsasabing mali turo ni Kristo. Teka, si Aaron talaga nagtatanong ako titignan ko. Sorry. Sige. Ikaw talaga Aaron, hindi ko ka Aaron, sikuhin kita niyan Aaron. Ay, hindi, tropa ko yung si Cain, ikaw talaga. Sige, ibahin natin yung tanong kasi malinaw. Kung tama si Kristo ba monotheism? Mention mo na lang bro yung tinatanong mo. Para ano? Ano? I-mention mo na lang para may sasagot. Kasi kasama si Luis saka si Elijah. Sila lang naman kausap namin. Ayun, bro. May analogy ba ako sa Holy Spirit? Monotheist daw ba si Jesus Christ? Ayun ang tanong niya. Ano ulit bro? May ginagawa kasi ako Ano yan bro? Ulit yung tanong. Pakiulit Monotheism ba si bro, Kristo? Monotheism ba si Kristo? Monotheism? Ano muna, baka, sorry, hindi ko naman inaano yung monotheism naniniwalang may isang Diyos. Paniniwalang may isang Diyos. Hindi kasi tama yung tanong bro Hindi, ganun na lang. Si Kristo ba naniniwalang may isang Diyos? Hindi Yun na lang. yung tanong daw Hindi ibahin natin. Hindi tama yung tanong Sige, ibahin natin Elijah. Kasi tumatawa parang tanga. Sige, ibahin natin Elijah. Si Kristo ba? Relax lang bro, relax. Si Kristo ba naniniwala? Huwag tayo mag-away dito. Lang, sagot. Tawa parang nangiinsulto. Kasi natatawa lang ako sa Parang insulto, feeling mo, di ba? Wait lang ba? Okay, pasensya. Sige, ayusin natin yung platform. Ayusin natin. Si Kristo naniniwala ba na may isang Diyos? Hindi. Ito na lang simpleng tanong. Hindi. So mali si Kristo sa sinabi niya doon sa 17:3, mali siya doon. Kasi di ba sabi niya, Diyos din siya Ay di ba, Diyos din siya pangaral Walang Siya mismo pangaral nangaral? si Kristo ng ganun. Siya mismo nangaral na Diyos din siya? Verse. Alam ko yan. Mga First, apostol, kapatid, na pinatutuhanan ng ito yung sasabihin niya. Hindi. 1 John 5:20 sasabihin niya. Hindi. Papayagan muna natin si Cain tsaka si Elijah para malinis yung yung Huwag kayo maghinaan. Wait lang. Sabi mo kasi Elijah, si Kristo nangaral, Diyos din siya. Anong talata? Na si Kristo mismo nangaral, Diyos din siya. Hindi. Gamit ang mga apostol, pinatunayan na Diyos ang Kristo. Ang dala-dala ng mga apostol na ebanghelyo, galing kay Kristo. Kapatid. Sabi ng mga apostol, Diyos si Kristo. So mali yung paniniwala ni Kristo na may isang Diyos, mali yun. Anong talata para makita natin? 17:3. Pangita ko ba? Ito ang buhay na walang hanggan na makilala ka nila na iisang tunay na Diyos at ang iyong sinugo sa makatuwid bagay sa Jesucristo. Ako ang masasagot bro. Mali si Kristo dyan. Ganito. Tama. Tama naman yung 17:3 bro. Pero ang paniniwala namin, kasama siya dito sa tunay na Diyos. Kasi siya yung sinugo ng Diyos Sa unang Juan, saglit lang pasagutin niyo na. Kasi sa unang Juan, yung sinugo dun, hindi naman yung ama Yung sinugo, yung naparito, yun yung anak. Sabi dun, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. So kasama siya dun bro, sa 17:3. Okay, sige, sundan kita. Sabi mo, tama si Kristo doon sa 17:3. Ngayon, sa paniniwala nyo, kasama si Kristong Diyos doon. Ito ngayon ang tanong ko, Luis. Kung sa paniniwala nyo, kasama si Kristong Diyos doon sa 17:3, yung paniniwala nyo, yun din ba'y paniniwala ni Kristo? Yes or no? Yes bro, kasi kasama nga siya Anak siya ng Diyos
Kasi kung ang Diyos espiritu, pinanganak siya ng Diyos, ano ba yung espiritu? Di, nanganak ang espiritu din siya. Di, Diyos naman yung ama, Diyos din yung anak. Kasi Wait. pag binase mo lang sa 17:3, dapat magbase ka rin sa ibang mga talata. Kasi Wait ang lang, commercial Biblia, muna, commercial. Bro, paayos mo yung chat mo. Nakalagay daw dinugo. Sinugo, hindi dinugo. Ay, I love you. Ganito kasi yan. Diba si So, John 17 verse 3, it's distinguished that the one who sent and the true God. The true God is the one who sent Jesus. So basically, sinasabi ko dito, sinasabi ni Jesus na yung ama niya, ang tunay na Diyos, at siya yung sinugo. So naka-distinguish sila. kailangan, ano yung ganito bro, saglit lang bro, Elijah. Bro, ganito. Tama naman yung sinabi mo bro. Kasi saan ba si Kristo nung time na yun? Sa lupa. Nasa lupa pa siya. Kaya nga sabi niya, kaya nga tumingala siya sa langit. Sabi niya, nag-iisang Diyos na tunay. Oh, tama naman yun eh. Pero ano bang pagkakilala ng Diyos Ama sa kanya? Pagkakilala mo kay Uno-8 ng Hebreo. Kapatid na Luis, di ba? Di ba nanalangin siya noon? Sabi niya, makilala ka nila na isang Diyos na tunay at ang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesus. dalawa yung malaman mo Kung dito. naparito kasi bro, tignan din natin kung tunay na Diyos din to. Nung talata yung bro, yung ano, Kung susundan hanapin ko natin lang. yung argument, Elijah, kung susundan kita, may isang Hindi, Diyos ano ko lang yung ano ko bro, kasi di ba tinatanong nyo kami, wag mo munang cut bro. Kasi hindi lang ay, di ba sabi dun, dalawang tinutukoy dun eh. Ama, makilala ka nila na isang Diyos sa tunay at ang iyong sinugo sa makatuwid si Jesu Cristo. Ito yung buhay na walang hanggan eh. Makilala ka nila na isang Diyos na tunay at ang iyong sinugo. Dalawa yun eh. Ngayon, titignan natin yung itong sinugo ba? Ano to? Diyos ba to? Ano tayong talata? Tignan natin bro. Wait lang ah. pasagot. Sunod na tanong. Pagtapos, ako na naman tatanong sa'yo, Kain. Sige, ito sunod na tanong. Kung sa 17:3, ibinibilang yung Diyos din yung sinugo, sa makatwid, may isang Diyos na sinugo at may isang Diyos na nagsugo. Tama o mali? Ay, hindi ganun yun, bro. Sinugo siya ng... Hindi, pasagutin mo na. Huwag ka mo nang umiyak. Relax lang. Tama yun bro, tama naman yun. Kasi ganito, mali kasi yung tanong mo, bro. Tama daw, okay na. Wala namang sinabi sa talata na sinugo ng Diyos ang Diyos. Ganon, letra por letra. Ang nakalagay doon, sinugo niya yung anak niya. Ano yung sunod na tanong mo? O kaya nga, kung sinugo nga niya yung anak na Diyos din. May isang nagsugo na Diyos at may isang sinugo na Diyos. Diba? Kaya nga nagkatawang tao eh. Tama nga yung ano ko bro. Kasi, okay na. di ba, ito ang buhay na walang Ako naman magtatanong. nagdasal si Jesus. Bro Luis, ano ko lang stand natin. Di ba, yung isa, nagdasal si Jesus, sa langit yung Ama. Ikaw ang makilala nila na isang Diyos sa tunay at ang yung sinugo si Jesu Cristo. Itong Jesu Cristo, Diyos din ba to? Kasi sabi, makilala ka nila na isang Diyos na tunay. Sabi ni Cristo at Ama, isa. Ngayon, ito bang Jesu Cristo, ano ba to? Unang 1:5:20 at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan. Kasi bro, yung naparito, tunay na Diyos to di ba? Sabi, ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Mga anak ko, mag-ingat kayo sa Diyos-Diyosan. Kasi no time na nandito yung anak, maraming Diyos-Diyosan na naabutan yung Panginoong Hesus Kristo. Kaya isang tunay na Diyos sa langit, isang tunay na Diyos sa lupa. Yung naparito, ito ang tunay na Diyos. Sabi, ako at Ama ay isa. Ayun kapatid. Ako nga may tanong, categorical lang to kahit sino pwede sumagot. Diyan ba sa Juan 17:3, si Kristo ba ay pinakilala niya yung Ama na isang tunay na Diyos at maging siya ay pinakilala niya rin ba na sarili niya na Diyos na isinugo? Or letter B? Diyan kapatid, si Juan writer. Or letter B, diyan ba sa Juan 17:3, ang pinakilala ba ni Kristo diyan ay ang Ama na isang tunay na Diyos at siya bilang isinugo ng Ama? Ano ang Letter B. sagot niyo ron? Kuya Biorista, letter B. Letter B. Kasi kung iwawangis natin yan sa ibang salin,
malinaw doon sa SFB. Kaisa-isang tunay. Ginamit yung terminong kaisa-isa. Meaning to say, wala nang iba. Ano pagpapakilala ng talata kay Kristo? Isinugo lang. Pero hindi isinugong bilang Diyos. Sugo. Period. Okay na dun. Pero kung sasabihin mong sinugo bilang Diyos, hindi. Kasi si Kristo na mismo nagsasalita dyan eh. Di ba? Kaisa-isang tunay sa ibang salin o sa MB, makilala ka nila na ikaw, singular, walang kasama. Sino yung makilala ka nila na ikaw? Alam natin na yun yung Ama. Nakausap niya dun sa uno. Okay. Pwede magdagdag. Sasagot naman sa letter Pwede na A bang, tanong ano? ko. Pwede na bang tanongin si Cain? Doon naman sa may sagot sa letter A, paano nyo nasabi naman doon na ang pinakilala ni Kristo doon ay ang Ama na iisang Diyos na tunay at siya na Diyos na isinugo? Yung may sagot sa A, paliwanag lang. Oo, kasi 'di ba? Jude 7:28. Ito ang buhay na walang Gustuhan mo ba yung A, Prof? Ikaw sasagot? O papamalian mo Ayun, lang ang A. Papamalian mo lang yata yung A eh. Salita na lang. Tapos na si Cain kanina, siya yung B. Si Bro Elijah naman yung A. Oo. Tapos palitan lang, palitan. Ang lino kasi ng tanong bro eh, yung may stand ng A. Si Prof eh, ayaw magparaan. Ito kasi bro yung yung ano namin. Ito, ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila Ama na iisang Diyos na tunay at ang yung sinugo. Dalawa yung pinatutong ko lang dyan kasi kapatid na makilala at ang buhay na walang hanggan. Dalawa. Ayun po yung ano namin. Kailangan mo din makilala yung anak pati yung Ama. Ayun po. Bro Luis, baka may nagdag ka. Okay, si Prof naman, mamaya si Bro Luis sa A. Prof, Di ba sinasabi sa 1 John 5:20? sabi kaya Prof ha, B. Yung sagot mo. Sa sinasabi ng 1 John 5:20, di ba sinasabi na makilala siya na tunay? Him who is true, sabi ng KJV. So who is it whom is true? The answer is in John chapter 7 verse 28. Then Jesus cried in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know hence I am. And I am not come of myself, but that sent me, who is true. O, tignan mo. But he that sent me is true. Siya yung tunay. So who is true in John chapter 1 John 5:20. Ayun na, yung totoo na yun. It's God the Father. Wala nang iba. 1 John 5:20 also says, the one who sent gave an understanding to us. Meaning, binigyan na tayo ng unawa. Past tense. So pag binigyan na tayo ng unawa, babaguhin pa ba ni Apostle John yung sinasabi niya? Bro, pwede akong ano. Sige. Hindi, si Brad Lewis naman muna. Si Brad Lewis naman. Sa A. Aalis na kasi ako bro, aalis na ako last na. Baka ano Lang bro, bigay ka muna kay Bro Elijah. May Sige, lakad din Bro kasi. Elijah. Ito nga yung tunay na Diyos, kapatid. Di ba sabi, makalala ka nila na ikaw ang Diyos na tunay. Ay, ano man talata yun? Di ba? At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay. Kaya nga bro, kanina ang pinupunto ko, ito bang anak na naparito, tunay din ba to? Sabi sa kaya nga binasa ko kanina yung unang Juan 5:20 Basahin ko nga ulit kapatid para maunawan. Naalis na kasi ako kapatid kaya nagmamadali ako. Paliwanag ko lang saglit. Unang Juan 5:20. Tunay din to at nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos at tayo binigyan niya ng pagkaunawa upang ating makilala siya ng totoo at tayo na sa kanya na totoo sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos. Tunay din ito Kaya sabi sa 21, mga anak ko, mag-ingat kayo sa Diyos-Diyosan dahil may mga Diyos-Diyos ang peke. Yung anak na nasa lupa. Isang tunay na Diyos sa langit, isang tunay na Diyos sa lupa. Tunay din to. At iisa sila, ako't Ama, iisa sila, pareha sila ng Diyos. Yung kapatid, alis na ako, salamat kapatid. Makinig lang muna ako. Wag, wait. Tawa ka na naman ng tawa. Teka lang. Hindi ko nga tinatawanan si Manalo
Ano ka lang? Uy, Relax ka lang. Ba't may nanay Wait lang, bro, wait lang, Elijah, bro, hindi siya Elijah, INC. wait lang. Hindi INC Wait si lang, bro, Panther. Elijah. Hindi naman kasi INC si Panther eh. Wag mo idadaan ngayon. Sorry bro, sorry. Sorry. Alis lang, makinig lang muna Sige, ako. sige bro, Elijah. Aris ka na. Salamat sa Anak Diyos. lang bro. muna ako. Ingatan, Ayun ingatan. kami dito, nakikinig lang kami. Basta ako moderator si session, timer. Oo. Dami na naman si Malala. Ikaw kasi prof. Si prof na yan. Love you, I love you. Wala, nandito rin naman kami ni Bro Aaron. Bro, Sige, mag-moderator medyo lang ka na, nakikinig ako. magta-timer na ako. Oo. John Miley. Sige, pwede natin simulan kay Cain tsaka kay Brad Luis. Baka meron silang gusto i-open na topic para lang may napapakinggan tayo at may Tapusin muna natin yung 1 John 5:20. Malapit na yan, malapit na. sige. So hindi. Yung Pwede first magtanong si dyan. Luis doon kung batay na lang sa napag-uusapan natin. Welcome Walang naman siya problema. magtanong. Mm-mm. Sige, magtanong ka na, Luis. Sige bro, sa unang Juan bro, 5:20. Ang unang tanong ko doon bro, yung buong talata ba doon ang pinapatungkulan yung naparito ang ama o ang anak? Sagot ko sa iyo, parehas. Kasi, ang paparito Okay, dito... categorical na yun. Teka lang, sumasagot pa ako. Parehas. Hintay mo ako mag-explain. Sige, sige. Kung ang tanong mo, sino yung pinapatungkulan sa unang 1.520, ang sagot ko sa iyo, both. Hindi ganun Yung yung tanong ko bro, paparito. hindi ganun yung tanong ko. Huwag mong baguhin. Ang tanong ko, ang pinapatungkulan ba ng buong talata na ito sa unang Juan 5:20, yung naparito, ang ama o ang kang Kristo? Kung yung salitang naparito yung tanong mo, yung anak. Pero sa pagparito ng anak, may bibigay sa atin ng pagkaunawa. Ano yung pagkaunawa na ibibigay sa atin na naparito na anak? Ang makilala natin yung tunay na Diyos. Sino yung dapat nating makilala na Okay. tunay na Diyos? Teka lang, sumasagot pa ako. Sino Relax yung lang. dapat nating makilala na tunay na Diyos sa pagparito ng anak? Kung babasahin natin sa MB, walang iba kundi yun yung ama. Next MB. question. Okay, sunod na tanong bro. Naniniwala ka yung naparito, yung anak ng Diyos, si Kristo yon, tama? Definitely, yes. Definite, okay. Sunod na tanong. Uy, Sinabi ba dito ang ama naparito at yung ama yung tunay na Diyos? Yung buhay na walang hanggan. Ulitin ko yung sagot ko sa'yo kanina. Ang paparito dito, yung anak. Sa pagparito ng anak, may ipapakilalang tunay na Diyos. Kaya nga sabi, bibigyan tayo ng pangunawa eh. Ano yung pangunawa na ibibigay sa atin ng anak? Ang makilala, yung tunay na Diyos. Sino yon? Sa MB, ama. Next question. Okay, parati mong sinasabi yung MB bro. Ano bang nakalagay dun sa MB? Yung ama ba basahin yung tunay natin. na Diyos doon at ang buhay na Basahin walang hanggan? natin para Doon sa, maiwanatan saglit lang, doon sa pinakahuling sugnay, na ito Basa- ang tunay na Diyos, ang ama at ang buhay na walang hanggan. Meron bang ganun? Babasahin nga natin. Kalma ka lang. Sige, sige. Luis. Kalma. Maayos Bro, naman kalma lang eh. ako. Maayos naman. Basahin Go, go, natin go. yung MB para maliwanag sa'yo. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Okay, sino sunod na daw yung tanong. tunay na... Teka lang. Sino daw yung tunay na Diyos na may anak? Alam natin na Sunod yun na yung ama. tanong. Sunod na tanong. Diba? Sunod na tanong. Ang dito sa ano na to, sa sinabi, at tayo'y nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesukristo. Tama ba ito na ang tunay na Diyos daw nasa kanyang anak? Ang ama ba ito o si Hesukristo? Yung ama yan. Bakit? Malinaw eh. Yung tunay na Diyos, may anak. Kaya nga sabi, sa kanyang anak na si Hesukristo. Susundan natin yung argument ko. Kung tunay na Diyos si Kristo, eto tanong, sino ang anak ni Kristo? Wala namang anak si Kristo dyan sa unang Ayan. Juan 5. Wala Ba't mo nilalagyan ng ganun? Ano yun? Walang implication. Mali yung tanong mo doon. Ang ano dito, ang nakalagay dito, at tayo'y nasa tunay na Diyos.
sa kanyang Oh. anak na si Hesus Kristo. Ayun. Sa ama ba yon? O, bakit? Yung ama yan. O, sino ba ang ama ni Kristo? Eh, di yung tunay na Diyos. Talaga tong si Luis. Oh, sunod na talata sa 21. Bakit sinabi dito, mga anak, mag-ingat kayo sa mga Diyos-Diyosan? Teka lang, Yung nasa naparito 20 pala tayo, yung ama. matatalong ka ng 21. Eh. Labo mo eh. Doon lang tayo sa 20. Hindi, kasunod kasi yun eh. O, kalma. hindi ka na makapunto sa 20, kaya lilipat ka na ng 21. Hindi, magkasunod yan, magkasunod. Doon lang tayo sa 20. Huwag kang tatalon. Yung lang kung ano lang yung pag-uusapan natin. Ako na magtatanong. Okay na? Sige, sige. Sige. Puntahan natin yung unang 1.5.20. Sino yung paparito? Yung anak yan. Sabi dito, naparito ang anak ng Diyos. Yun yung anak ng Diyos, si Kristo yan. Si Hesus Kristo. Okay, next question. Sa pagparito ng anak, may ibibigay ba sa ating pangunawa? Meron o wala? Meron. Sabi ni Apostol Juan yun. Siya yung nagsasalita, hindi si Kristo. Next question. Okay, next question. Sabi mo, sa pagparito ng anak, may ibibigay sa atin ng pangunawa. Ito ngayon tanong ko. Ano ang ibibigay sa atin ng pangunawa sa pagparito ng anak? Ang makilala natin ang tunay na Diyos o hindi nating makilala ang tunay na Diyos? Categorical. Sabi dito, yung makilala natin na tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Yun yung sagot ko. Si Hesus Kristo yung tunay na Diyos. Yung naparito. Okay. Sino yung tunay na Diyos ba dyan? May anak? Meron o wala? Yung tunay na Diyos dyan, yung Ama, siyempre yung anak niya si Hesus Kristo. Okay. Sino yung tunay na Diyos dyan na may anak? Yung naparito, yung tunay na Diyos. Sabi nga May dito anak. yung naparito, magantay ka muna. Ang sagot, yung naparito, kung ang tanong mo, sino yung tunay na Diyos dito? Yung naparito. Kaya nga sabi sa 21, mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. Bakit? Kasi nga, madaming nadatnan si Kristo na mga Diyos-Diyosan. Yun yung sagot. Hindi. Pinutol mo yung tanong ko eh. Ang tanong ko sa'yo, sino yung tunay na Diyos Last dyan? question na, lima lang tanong yan. Okay, sige. Okay. Kung yung tunay, sabi ko sa'yo kanina, pinutol mo eh. Ang tanong ko sa'yo, sino yung tunay na Diyos dyan na may anak? Ito tanong ko sa'yo. Kung yung tunay na Diyos dyan may anak, at yung tunay na Diyos si Kristo yon, sino anak ni Kristo? Hindi bro, ang tunay na Diyos dyan bro, yung anak ng Diyos, si Kristo yon. Tunay na Diyos yon. Yung Ama, Diyos din yun. Siyempre. Kasi dadalhin mo ako kung sasabihin. Hindi bro, mag-mute ka muna kasi tayo nag-i-echo eh. Alam ko naman nagre-record ka. Ang tanong, hindi ba? Okay, magkalala, i-upload natin yan. Sige, maganda talakayan nyo eh. Maganda naman yung tanong mo, bro. Sino yung anak? Sino yung may anak na tunay na Diyos? Tama ba? Ulitin mo yung tanong mo. Oo. Kasi yung tunay na Diyos dyan, alam nating may anak. O sino yung tunay na Diyos dyan na may anak? Ayun yung Diyos ni Kristo. Dito sa bro, ito yung sagot ko. Hindi ang tunay na Diyos dito na pinapatungkulan yung Ama. Ang anak to, bro. Kasi yung naparito, yung konteksto, basahin mo. Pero naniniwala ako, ang Diyos Ama na may anak, Diyos din yun. Kaya sabi dito, yung naparito, ang anak ng Diyos. Tunay na Diyos din yun. Kasi ang Kristo, buhay na walang hanggan din yun eh. Basahan mo ako sa talata na si Kristo, hindi buhay na walang hanggan. Okay. May question lang ako. Sa bagay sinabi nyo naman na nagbigay ng unawa si Kristo. So magbigay ka ngayon ng talata na nagsasabi si Kristo ang tunay na Diyos except for 1 John 5:20 kasi binigay na yung unawa, di ba? So it's past tense, meaning may bibigay ka dapat na talata na nagsasabi na tunay na Diyos si Kristo. Yung tinuro ni Kristo, siya yung tunay na Diyos. Ibig sabihin na sinabi ni Kristo mismo na tinuro niya na siya tunay na Diyos. Ganun ba, kapatid na sabi? Kasi nagbigay ng unawa, di ba? Past tense. Meaning may talata dapat. Hindi, yung para ibigay yung unawa, bro, yun yung mga ebanghelyo, bro, para maunawaan ng mga tao nung panahon niya. Kaya nga siya naparito eh. Sabi ni Apostol Juan. Past tense meaning may bibigay ka dapat na talata. Ang sinabi lang kasi dito, nalalaman natin na naparito.
Sabi dito bro, yung buong konteksto doon sa 20 at nalalaman natin na at nalalaman natin sa MB kasi ito, ibabasahin ko sa ano. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Sino ba 'yon? Si Jesucristo. At tayo binigyan niya ng pagkaunawa. Binigyan. Binigyan Past ng tense. pagkaunawa upang Past ating tense. makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Itutuloy mo lang eh. Past Ito ang tense yun. tunay na Diyos. at Bro, ang Bro buhay na Luis, walang makasingit hanggan. lang Bro Luis. Prof, Sige, sino bro. ba yung buhay na walang hanggan dyan sa unang 1:5:20? Yung ama. Kasi yung Sa- past tense niyan, nasa Hindi, John saan 17 mo verse mababasa 3. na yung ama yon? Saan mo mababasa? Ayan o, John 17 verse 3. You are the only true God. Eternal Hindi, life ayun means nga. to know you. Wala naman nakalagay sa John 17:3 sa original na salin na ama yung buhay na walang hanggan. So, ibang No, talata, it ibang says- talata, bro. Tignan mo maigi. Yung, Eternal yung life literal na means sinabi to ang know ama, you. ang buhay na walang hanggan. Saan? Eternal life means to know you. Saan the nga, only saan, true God. saan nga na sinabi yung buhay na walang KJV. hanggan yung ama? KGB? Basahin mo nga, bro. Ikaw Luis. nga sinabi niya. Sige nga. Oh. Hindi bro, ang tanong ni Brad Aaron, saan mo nabasa sa Biblia na buhay na walang hanggan ang Ako, ama? ako Dito kasi sa, ano? mababasa ko yung buhay na walang hanggan dyan, yung anak, literal, as in letra por letra. Mhm. Mm. So, ikaw, Yung tinatanong sinasabi ko mo sa'yo, 1 John 5:20. so tinatanong, hindi ako nagtatanong bro, sagot ka muna. Kasi pinipilit mo yung buhay na walang hanggan dyan, yung ama. Saan mo mababasa? Ayan nga oh. Saan? Alin? And this is eternal life. Saan? That they may Saan? know you. Saan nga? Ito Wala yung naman buhay nakalagay na dito. walang hanggan, no? This is the eternal life that they may know Hindi, ama. walang Ano ganun. ba nakasulat? Di naman. Sa KGB, basahin nga natin. Sa KGB. Kasi hindi kanina ko Walang ganun, pinapakinggan, pinipilit niya yung ama yon, yung buhay na walang hanggan. O, saan mo nabasa? Ako kasi mababasa ko, yung anak yon, letra por letra. Sige, ibigay mo yung talata. Hindi, sabihin mo muna wala ka nabasa yung ama yon, para bago ko ibigay. Wala yung ama yun, oh. Go. Wala daw, inamin niya, wala bro, wala siyang nabasa. Pero yun yung talata. Ay, ba't nawala? Sino ba Talaga. nawala ako? No, ikaw na wala. Natunay niya na So buhay na nag-agree walang naman si Bro Aaron na wala daw siyang nabasang ganun. Sige, bibigay ko na. Wait lang hanapin ko lang Kasi ang sabi sa 20 bro malinaw naman to kasi mahilig kasi sa English, nabasahin niya sa English. And we know that the Son of God is come and hath given Ito, us babasahin ko. understanding. Sige bro, basahin mo na kasi. Unang Babasahin 1, ko sana sa atin. 1:1, 2. Sumulat kami tungkol na sa simula pa siya ang salitang nagbibigay buhay. Siya ang aming narinig at nakita at napagmasdan at nahawakan. Nahayag ang buhay na ito, nakita namin siya at pinatotohanan namin at pinapangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Sino yung Yun, kasama ng Ama na nabasa. buhay na walang hanggan? Yung Ama ba? Ayun lang. Yung Ibigay anak. rin ako. Yung anak. Wait lang. Kasi John pinipilit mo kanina pa yung buhay na walang 5:30. John pinipilit mo kanina pa yung 5:26. buhay na walang hanggan yung anak yung ama Kumbaga hindi buhay na walang hanggan yung anak sa unang Hindi mo Kung, ba alam kung na lalabas dyan yung buhay na walang nanggagalingan hanggan ng- yung ama, di kasama ng ama yung ama. So, Ilan yung ama? ibig mong sabihin, hindi buhay na walang hanggan yung ama. Wala ako ibig sabihin na gano'n. Yung Walang bagay sa ganon. talata kasi. Pero what talata if lang. sabihin ko siya yung nagmulan ng buhay na walang hanggan? Ibig sabihin buhay na walang hanggan yung ama. Wala ako sinasabing gano'n. Ang sinasabi ko, Pero ako lagi mo nagsasabi kasi nun. tinutukoy na yung ama yung Pero tinutukoy tatanggapin sa mo 1 na John buhay 5:20. na walang hanggan rin yung ama. Ha? Tatanggapin wala mo. akong ganun latag. Ikaw tinatanong. Tatanggapin mo nga, pag may nabasa ako na same sila, Oo nga, same nga sila. Pero wala akong So, ibig sinasabi sabihin, dun sa 1 buhay John na walang 5:20 hanggan yun na rin yung buhay ama. na walang hanggan doon is yung ama kasi ikaw pinipilit mo. Kaya okay. tinanong kita. Oo. Pero buhay na walang hanggan yung ama. Basahin mo yung talata. Yes or no muna? Talata muna. Yes Wala or no akong muna? na-agreean sa'yo. Wala. Talata. Mag-agree ka pag nabasa ko. Yes. Pag nagbabasa Okay. mo, agree ako. John Wala namang 5:26. bro. Wala namang Tignan problema natin na kung sino yung the source of life. Siya yung buhay na walang hanggan. John Iba yung source of life, 5:26. iba yung Just buhay as na the walang Father hanggan. is himself the source of life,
In the same way, He has made the Magkaiba yung Son ibig sabihin ng to bro. be the source of life. So pag buhay na Yung- walang hanggan yung Ama, ginawa niya yung Hindi kasi anak ang hinahanap na buhay ni na Bro walang Aaron, hanggan. Bro Aaron, Bro Prof. Sam. Yung Stroman, buhay na Stroman walang si Prop hanggan. eh. Oh, Stroman. Hindi ako nag-strawman. Oh, magiging strawman ka nun, bro. Kasi wala namang ganong si Bro Aaron eh. Ang sabi niya, buhay na walang hanggan. Magbasa ka. Binasahan ka niya sa 1:1:2 ng unang Juan. Meron nakalagay dun, letra por letra eh. Oo, na buhay na yung walang kasama hanggan, ng ama. ama. Eh kung yung ama yon, dalawa na yung ama. Yung kasama niya, tsaka Oo. siya. Hindi, sabi dun sa kasi bro, sabi dun sa 5:26 ng Juan na binasa niya, sapagkat ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman ay pinagkaloob niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So ipinapakita daw dito na ang ama, buhay na walang hanggan. Pero ang hinahanap kasi ni Bro Aaron, yung word na buhay na walang hanggan, ang ama. Doon sa unang Juan Tsaka 5:20. narinig ko rin kay Prof, yung ama daw, author of life. May ano nga bro, para mapag-aralan ko yung talata bro. John 5:26. John 5:26. Basahin ko lang bro. Meaning hindi na sila equal. Hindi, yung sinabi mo kasi author of life. Ako kasi Kaya mababasa nga, ko yung author of life, meaning mas dakila yung ama. 1:5 Hindi John naman ganun 5:26. yung bro, Prof. Sam. 1:5 Sapagkat kung 26. paano 1:5. Hindi, bro Luis, basahin ko lang. Okay tingnan naman, mo, wala Ruiz. namang problema dyan kay Prof. Nakikipag-ano lang naman siya. Kasi ako mababasa ko yung yung author of life, yung anak eh. Mhm. Sapagkat kung paano ang ama ang may buhay sa kanyang sarili, gayon din naman ipinagkaloob niya sa anak magkaroon ng buhay ng kanyang sarili. Asan ang author of life dyan? Hindi naman yan ang author of life eh. Ako Actually, bro, yan yung sinasabi. mababasa ko talaga Wait lang. author of life yung anak. May isa bang verse eh. Oh. Huwag ka mag-iimbento, Prof. Delikado yung maliligaw mo. Oo. Bro, Aaron, Goodness ang translation sa akin yan. lang bro, gano'n bro, Prof. Ang ibig sabihin ng 20 ay sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng Ayun buhay yung sa kanyang sa sarili. inyo So may magtatalikod sariling sa inyo. buhay ang anak, may sariling buhay din yung ama. Ganun yung konteksto doon. Hindi, yung sinasabi mo na dyan, pag ganun, KJV version yan eh. For the Father is himself life, so he has given the Son Has life. to have life in himself. Meaning walang buhay yung anak dyan. Tas binigyan ng buhay. Hindi, Kaya bro. nga nag-GNT Ang version ako nakalagay, para hindi ganun. maunawaan nyo eh. Patay tayo Hindi sa'yo. ganun bro. For us Patay the tayo Father sa'yo, Bro hath Luis. life in himself. Kaya nga. Oo. So he has given the Son to have life in himself. Ibig ba sabihin nun patay yung Hindi, anak may para bigyan sariling ng buhay? ipinagkaloob din niya yung anak na may sariling buhay din. Tignan mo, binigyan. Kasi kung sabi dito sa sa Tagalog bro. Nakalagay dito pinagkalooban niya ng buhay na magkaroon ng buhay na sa kanyang sarili. Tignan mo yung KJV. For as the Father hath life in himself, so hath he Hindi, Prof. given, binigyan. Hindi, Prof, yung So tanong ko hath he kanina pa given kung saan to mo the nabasa Son to na, have life na in author of himself. life yung ama. Para may... Wait Hindi, lang Prof. muna. Hindi, Prof, Kasi sinabi lumalayo, dito, Prof, lumalayo. binigyan, tignan mo, sa KJV version. So sige. hath he given, meaning binigyan, given to the Son to have life in himself. Binigyan buhay para may buhay yung anak, yung sinasabi dito sa KJV. Kaya nga GNT ginamit ko. Ako babasa ko yung author sige, of life yung anak. Ana. Hello, nawala ba ako, Bro Luis? Hindi. Go Hindi lang. bro, andyan ka. Acts 3:15 NIV. You killed the author of life. So, sino yung pinatay? Yung Letra ama por ba? letra pala yun. Kasi wala ka nababasa ng ama yung author of life eh. Sinabi mo siya yung author of life. Tapos kanina rin sinabi mo siya yung buhay NIV na walang yung hanggan. sinabi Wala mo? ka rin nabasa. NIV. Ako may nababasa eh. Okay, Ano? NIV. Pumunta ako sa NIV. You killed the author of life, but God raised him from the dead. NIV. We are witness of this. Yung author of life pala yung pinatay eh. Hindi naman yung yung dilalabas diyan kung yung author of life, yung ama siya yung pinatay. Patay tayo diyan.
Patay rin tayo sa sinabi mo. Kasi, for the Father has life in himself, so has he granted the Son also Asan to yung have author, life asan in yung author himself. of life doon? NIV Author of to life doon. NIV. So, Hindi yung author of life. Yung author of life yung hinahanap. Hindi ko sabihin kailangan ng natin sentido si mo. Kristo. Kailangan ko talata. Pero bro. sino yung gumawa nun? Hindi, Ba't hindi ko naging kailangan, author of hindi ko life si kailangan ng Kristo? sentido mo. Kailangan ko talata. John 5:26 nga. Wala naman nakasulat. Kanina ko pa binabasa Basahin mo. eh. Kanina For ko as pa the Father binabasa. has life in himself, may sariling buhay yung Ama. Oh, asan? So Asan has yung he author of life granted, doon? granted the Son, meaning binigyan yung anak para may buhay sa kanyang sarili yung anak. So Okay. sinasabi mo dito na walang buhay noon yung anak, tapos binigyan ng Ama, tama? Okay, kung tama yung unawa mo, lalabas, mali tong Acts 3:15 na you killed the author of life. Kaya nga hot garbage para sa mga scholar yung NIV na yan eh. Wala, patay tayo dyan. Nag-appealing to authority na. Lagay sa Pero, Talakayan tayo dito para sa iyo, kanina. anong pagkaunawa Wait mo lang, sa wait John lang, Prof. Wait lang, Prof. 5:26? Kanina talakayan natin buhay na walang hanggan. Wala kang nabasa yung ama yun. Ako minabasa, ako yung anak yun. Ngayon, pinasok mo yung author of life is yung ama. Ako wala ka rin nabasa. Ako nabasa ko yung anak yun. So paano ngayon yan? Nabasa Sino ko nga sa nagsasabi ng totoo? Good News Translation. Basahin mo. Pumunta ka sa Good News Translation. Basahin mo nga. Kaya binasa ko na kanina. Wala Tapos nga sinabi mo na wala nga nakalagay na author of life yung ama eh. Wala nga source of nakalagay. life sinabi ko. Just as the Father is himself the source of life, so has he made the Son to be the source of life. Sige, Ah, kung tignan natin. Sige, ito, prop. Kung tama yung unawa mo, so si Jesus talaga walang Palagyan ako wala. ka viewerista, baka di naniniwala mga to. Good News Translation to ha. Sige. Basta ako minabasa na ako Magamit ka pala dalawa. ng ibang Ikaw translation, wala bro. pa. May nabasa nga ako na author of life, yung ama, source of life. Anong salin yan? Good News Translation. GNT. Ako nababasa. Go ahead. Di kayo naniniwala eh. Anong di naniniwala? Pinapahanap kita ng talata. Kaya I'm nga telling you the talata. truth. Wala namang ano. Those who hear my Pinapahanap words and believe in Him who sent me have eternal life. Asan dun? Wait, John 5:26 binasa mo? Ato sa 26. Just as a father is himself the source of life, in the same. Asan dun? In the same way, he has made the Son to be the source of life. Tama? Oo. Kaya nga. sa Sino yung makatuwid- author ngayon? Sa makatuwid, hindi lang yung ama yung author of life. Tama. He has made the Son nga. Hindi, sa makatuwid nga, hindi lang yung ama yung author of life. Kasi minabasa tayo author of life yung anak eh. Kasi lagi mo kaninang pinupunto kay Bro Luis, yung ama. Inaanapan ko naman kita ng talata, wala kang maibigay. Wait lang ha. Aaron, Yes, pwede Bro, magtanong partner. sa'yo. Doon sa John 17:3, may salin ka bang papakita sa amin na yung buhay na walang hanggang doon ang mababasa ay si Kristo? Sa 1 John 5:20 kami nag-uusap, bro. Pero kaya ko patunayan Hindi, sa'yo, doon yung nagsimula John yun, 17:3, doon nagsimula yun sa tinutukoy dyan na Diyos, yung 17:3. ama tsaka yung anak. Kahit ngayon mismo. Hindi, kasi wag nyo kasing tumbasan doon o wag nyo sabihin na ito ang buhay na walang Yung hanggan. Ay, si 17:3 Kristo. ng Juan, wala namang buhay na walang hanggan na word for word nakalagay doon. Sa 5:20 Meron ka ng bang mababasa? Kasi ang Juan. tanong nyo kasi, nagsimula doon sa 17:3, ang tanong nyo kasi, sino yung buhay na walang hanggan? So, aling Bro, sa sa alin ng Biblia? unang Juan 5:20 yun, hindi sa 17:3. Hindi, doon yung nagsimula. Doon yung Hindi, nagsimula. wag mong ilagay sa aming wala kaming sinabing ganun. Kasi kanina nakikinig lang ako, bro, Panther, alam mo naman yun. Kanina Ang pinag-usapan pinipilit namin ni Prof. Sound, Kain, yung buhay na walang hanggan sa sa 1 John unang 5:20 yung ama, kaya hinanapan ko siya ng talata na yun. Oo. Ngayon sinabi niya sa John 17:3 daw. Wala naman nakalagay na ama doon. Meron sa ibang Sa salin. 17:3? Wala. Sa ibang salin may nakalagay, pero sa original Greek manuscript, wala. So, ibig sabihin, unawa yun na nag-translate na yun na may nakalagay na Father. Sino ba doon yung tunay na Diyos? Ha? Sino Basahin ang mo, tunay na basahin Diyos? mo.
Meron pa bang ibang tunay na Diyos maliban sa Ama? Ay meron na, ay, nakasulat na nga eh. Makilala ka nila na isang tunay na Diyos at yung Oh, sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Kaya So, meron kang ginamit Diyos, ng Aaron. coordinating conjunction yan, magkasama. Ano unawa mo dyan, Aaron? Hindi Sa- naka-distinguish yung tunay na Diyos as si Kristo. Meaning, iisa yung tunay na Diyos, si Kristo at yung Ama doon sa John 17 verse 3, tama? Yes. Dahil may coordinating conjunction yan. Kaya dyan, kung titignan mo yung grammatical agreement niyan, parehas silang accusative, parehas ng number na one, parehas ng gender, male, at yung verb, yung action word dyan is nakatukoy sa parehas na object, na subject, sa Theos at doon sa Jesus. Pag-aralan mo yung grammatical agreement niyan. Oo. Kaya nga may Easy coordinating lang. conjunction eh. Alisin mo na lang yung coordinating conjunction para hindi kasama yung anak. Oo. Pwede magtanong, Aaron? Bahala ka na dyan, Aaron. Sige, Brother Dark Horse, basta magpapatanong ka rin. Bahala na, no? Ilang types ba ng conjunction ang alam mo? 3. Sige. Ano yung tatlo na yan? Wait lang, search natin syempre. Basta 3 yan. Sige. Ay, wait lang. Wait lang, Bro Dark Horse. Yung isa, basta yung isa, coordinating conjunction. Tapos yung ginamit niya sa John 17:3, coordinating yan. Paano yung ikaw sinasabi? Hindi nga. Ilan ang uri ng coordinating conjunction? Yung coordinating conjunction mismo yung tinatanong mo, hindi yung conjunction. So, iba na. Hindi. Ano mo yung patunayan mo na ilan muna yung uri ng conjunction? 3 nga. Ano nga yung tatlo? Ay, iniiba mo kasi tanong mo ngayon, tinatanong mo na ilan uri yung Hindi, yan ang coordinating tanong ko kanina conjunction. pa. Magulo bro, magulo. Yan ang tanong ko kanina. 3 nga. Ano nga yung tatlo? Wait lang. Basta yung isa doon, coordinating conjunction. Patunayan mo na coordinating conjunction yung gamit dyan. Hindi mo pa kasi binibigay yung dalawa eh. Para makita natin kung Subordinating anong conjunction yung pagkakadamit isa. ng Tapos kay dyan. Ng yung kay. isa correlative conjunction. Ano ibig sabihin nun? Sige, ano mo kami, i-educate mo kami. Nag-uugnay na hindi magkapantay yung subordinating o correlative. Nag-uugnay siya na magkasama palagi. Yung coordinating nag-uugnay na magkapantay. Kaya kang ginamit yan sa John 17:3, coordinating, magkapantay. Okay, Walang kung sinabi dyan na coordinating, porket anong function ng coordinating conjunction? Anong function niya? magkapantay nga. Nag-uugnay sa Pakita mo sa magkapantay akin, na salita. magkapantay. Ano mo sa akin magkapantay? May reference ka bang magkapantay ang coordinating conjunction? Anong reference mo dyan? Kahit i-search mo na, makikita mo naman eh. Hindi, pakita mo sa akin. Kasi kahit i-search mo pakitaan mo ko na ang ibig sabihin ng coordinating conjunction, magkapantay. Sige. Basta ikaw, Sige. magpapakita ka naman na yung coordinating conjunction hindi magkapantay, ha? Basta wag ka. Sagutin mo yung stand Oo mo. nga, sagot ko nga magkapantay. Patunayan mo. Pakita mo muna. Reference mo, coordinating conjunction, magkapantay. Ha? Ay, wait lang. Topic bro. Ano yung topic? Dark Horse. Kung dito kay Dark Horse, kayo na tinatanong ko ilan uri yung coordinate, yung conjunction. Sinagot ko, 3 ang tinatanong niya. Appealing ka na bro. Appealing ka na. Sagutin mo lang yung tanong. Coordinating conjunction, pakita mo kung reference, magkapantay. Basta magpapakita ka rin na hindi sila magkapantay. Sige. Sige. Napunta dyan. Pakita ka muna.
Coordinating, ha? Sige, palaki ako. Siyempre, AI view na lang tayo. Sige. Tapos ikaw naman ha. Kailangan hindi magkapantay yung sa'yo Malaki na ako? Hindi. Huwag mong ibahin ng ano. Hindi. Ang coordinating Hindi ang stand ko, hindi conjunction, magkapantay. Pakitaan mo kung magkapantay. coordinating conjunction ay pangtinig na ano ba to? Wait lang. Panimbang sa Tagalog o panimbang, pantay na yon. Sa Tagalog kasi itong ginagamit. Wait lang. Panimbang. Anong panimbang ipantay? Wait lang. Tagalog na, hindi ka pa marunong Wait panimbang lang, pantay. sumasagot pa. Ang salitang ginamit upang iugnay ang salita, parilala, sugnay, na may ano daw, may? May? Pabasa, pantay. Sige, may ngayon, pantay na. Ngayon, Hindi, wag mong ibaba. Bakit may tinatago ka? anong may tinatago? tinatago ka? Ayan Okay, ayan wait, May pantay. tinatago ka? Pantay na. Pantay na, halaga o katayuan sa pangungusap. Tanong. Okay, game. Last Yung question bang mo yun, ako naman. susundan kita dyan. Sandali. Hindi, last question mo na yan. Ayaw Ako mo naman matanong. magtatanong. Ako naman. Ayaw mo matanong. Paglilinaw lang. Last question na yun kasi Ikaw lima-lima naman ang lang. hinihintay ko Umiiwas ka eh. magtatanong. Hindi Umiiwas ka eh. Sinagot kita. Umiiwas ka eh. Sinagot kita, ikaw Tatanungin naman kita dyan. magtatanong. Takot ka. Yung Takot ka magpatanong. 1.17.3. Hindi, takot ka magpatanong. Yung Sabihin mo, para ako na lang tatanungin mo. pagkakapantay ba doon? Pagkakapantay pa Yes. doon Last ay question nga. sa kalikasan? Yes. Sige nga. Dahil ang grammatical agreement niyan, wait lang, Pantay ba sumasagot. sila sa identity? Yes. Bro, manahimik ka muna daw. Nagtatanong Patunayan ka. mo. Yes. Dahil ang grammatical agreement niyan, yung Theos at saka yung Jesus parehas accusative, yung gender nila parehas male, at parehas yung number nila na 1, na parehas tumutukoy sa direct object na verb na makilala, the may know. Parehas. Ikaw ngayon, patunayan mong hindi sila parehas sa kalikasan. Theos, si Kristo sa talata? Ay, naku, Tanong binasa ko na Limang tanong na. Binanggit ko na Ako naman magtatanong, Dark Hindi, Horse. binanggit mo lang. pero sa binanggit talata, ko na. sa talata. Sabi mo, patunayan kong parehas. Napatunayan ko na. Hindi. Ako naman magtatanong. Ako naman, yung meaning, pantay. Ang tanong ko sa iyo, pantay ako ba sila naman. sa pagiging Diyos sa talata? Yes, dahil nga ang grammatical agreement yes? niyan. Yes. Ayun ang sagot ko. Ako naman magtatanong. Magtatanong ka naman, bro. Ako naman magtatanong. Ako naman. Hindi, bro Aaron, tama yung pantay sila Kaya Pantay nga sila. Kasi pag sila gusto tutol siya ng pag- tutol. Pantay, Wala naman siya pantay. Kaya nga Pantay ba sa pagiging Diyos yung nailatag ko na. Ikaw naman maglatag. Ikaw naman. Kita Ikaw mo? naman. Tanungin mo siya, Ikaw bro. naman. Tanungin mo. Lima. Dark Horse, ako naman magtatanong. Ready ka na ba? Hindi mo sinasagot yung Anong tanong hindi ko. sinasagot? Kanina Lima pa ako na yun. sumasagot. Ang daming nanonood. Ang daming nasa taas. Yung nasagot kita. Unang Ako tanong, naman bro. magtatanong. Unang tanong. Sige, Dark Horse. sige. Yung ba sa Biblia ang sumasamba sa hindi tunay na Diyos pagano? Ang sumasamba sa hindi tunay na Diyos, Ay pagano? Pagano. Ayon sa Biblia. may mga talatang ganon. Ayon sa Biblia. May talatangang ganon eh. Sa makatuwid, Oh, ayon ano sa bang Biblia, ang lyric sumasamba sa hindi tunay na Diyos pagano, tama? May talatang nagsasabi ng ganon. Sige. Tama, go. tama Ano nga, ang sumasamba sa hindi tunay na Diyos pagano. May Tama. talatang ganon. Tinatanong ko kung tama o mali. Inasagot lang. ko eh. Oo, Ikaw hindi. nga, pag sumagot ka eh, Okay, ayaw mo. categorical. Ba't nasa Ayon ba debate sa tayo? Biblia, ang Nasa sumasamba sa debate hindi tayo? tunay na Diyos ay pagano? Nasa Tama o debate mali? tayo. Huwag mo akong turuan ng isasagot ko. Wala ka pala. Yun ang Dapat sagot hindi ka ko. papasok. Kanina ako, pinilit hindi mo ako sumagot. papasok Sinagot sa ko lahat, gusto may mo. napakita pa. Napasukan ko. Okay. Pangalawang tanong. Dinadaan sa tawa, di ba? Diyan yung Pangalawang mapapansin tanong. mo, di ba? Pag Next question. Alangan naman umiyak next ako dito question, katulad next ng question, pag-iyak next mo. question. Easy ka lang. Easy ka lang. Next question, sabi mo, Easy ka may lang. mga talata ng Biblia na nagsasabi na ang sumasamba sa hindi tunay na Diyos ay pagano. Tama or mali?
Merong talata na nagsasabi. O yan ang sagot ko. Wag mo akong, hindi mo ako masasako dyan. Alam ko kung saan ka papunta, bro. Ala, Hindi mo ako lumang Wala, tugtugin na yan, nagdadalawang- bro. Nagdadalaw, nagkakatawang. Sige, okay. Dahil ang sabi mo, Hindi Dahil mo ang ako okay, masasako, pangatlong bro. tanong, pangatlong Mahirapan tanong. ka, bro. dahil ang Pangatlong sabi mo, tanong. ang sumasamba sa hindi Oh, tunay may na Diyos ay sumisingit na isa. pagano. Gusto mo, dalawa kayo. Hindi bro, sabi ko pangatlong tanong na. Oo. Dahil ang sabi mo, ang Singit-singit. sumasamba sa hindi tunay na Diyos ay Tatlo pagano. ako, 2 tanong lang. Di ba ang sabi mo, ang sumasamba sa hindi tunay na Diyos ay pagano. Ngayon, tanong, si Kristo ba tunay na Diyos o hindi Diyos? Style mo. Sagot. Tricky question. Sagot. 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 Tricky question. Kaya o hindi Hindi kaya? mo ako masasakot Kaya kasi- ba today? Kaya ba today? Tricky question. Kaya nga today. Kaya Tricky today. Sabihin mo kung question. hindi kaya Hindi today. mo ako masasakot dyan. Sige na mga bro, kayo na. Hindi pala ito marunong sumalubong. Ako, lahat ng tanong niya kanina, Hindi ka sinagot ko. marunong magtanong Ngayon, kasi yung tanong hindi ko, mo hindi niya ako masagot. masako. Si Dark Ano? Horse yan ha. Matanda na sa Hindi mo TikTok ako yan. masako. Dahil- Yeah. First, yung mga tanong nyo kanina, Yeah. kahit si Ricky, sinasagot namin. Kaya Ang nga, Unitarian. hindi Hindi tricky sinasagot eh. Oo, Ito eh. ang sagot ng Unitarian Tulong-tulong na. pa kayo lahat eh. Yung tanong ni Magtulong- Aaron, Hindi, Tulong pa Ipanter, kayo lahat. Ipanter, tanong ko para sa INC, hindi para sa Sige. Unity. Hindi, ito sagot Sige. namin sa Unitarian kasi sumasamba din kami kay Kristo. Sige, Ito sagot tama. namin. Hindi Para sa makasagot si Unitarian Dark Horse, ka, ikaw na lang bro. Ikaw Okay, na lang. pakiulit yung Iyak, tanong. iyak. Pakiulit ang tanong, para may tuwid natin yung maling akala ng maraming Catholic at iba pang religion dito. Sige, pakiulit sige. yung tanong. Ulitin ko yung tanong sa'yo bro, Ipanter ha. Okay. Ayon sa Biblia, di ba, ang sumasamba sa hindi tunay na Diyos is pagano. Sabi naman, oo, Okay. tama. Okay. Ngayon, ang sunod na tanong, si Kristo ba tunay na Diyos o hindi Diyos? Okay, mag-mute ka muna, sasagot ako. Sige. Okay. Ang Panginoong Hesukristo, hindi sa Diyos. Ano po? Hindi siya yung tunay na Diyos. Hindi talaga siya Diyos kasi isa lang ang Diyos, ang Ama lang. Pero bakit sinasamba? Ang pagsamba sa Panginoong Hesukristo, hindi sa pagsambang kilalaning tunay na Diyos. Bakit? Bakit sinasamba si Kristo? Sa awit 66:1-2, ang pagsamba sa tunay na Diyos, pagbibigay ng kaluwalhatian. Yung bang pagsamba kay Kristo nakapagbibigay kaluwalhatian sa Ama na tunay na Diyos? Opo. Filipos 2:9-11. Kaya, maling intindihin na porkit sinasamba si Kristo ay kinikilalang Diyos, hindi, mali yun. Okay Yung na. pagsamba Mahaba na teka lang, wait lang. Mahaba Yung na. pagsamba kay Kristo, pagbibigay kaluwalhatian yun sa Ama. Utos yun ng Panginoong Diyos, kaya hindi pwedeng itanong yun. Diba? Hindi pwede tanong ko yun. Okay. Kasi parang kini-question nyo ang Diyos eh. Okay. parang kini-question Wait nyo ang lang, Diyos sa huwag utos ka niya. iiyak, nagtatanungan lang. Okay, Yan next lang yung sagot question. ng Unitarian ha. Next question. Dahil sabi mo, Okay. sinasamba nyo si Jesus hindi bilang Diyos. So sa makatuwid, magbigay ka ng Pagluwalhati sa Ama, talata tama. na sinabi ng Ama, sumamba kayo sa hindi Diyos. Sige, talata. Okay. Talata, Yung sinasabi mong, yung terminong sinabi mo na, Meron o sumamba wala? kayo- Meron muna o wala? Una, ika-clarify kita sa sagot ko kanina kung Hindi, naunawaan. sagot ka muna, hindi mo meron may o wala? paano. Meron o wala? Policy question kasi yan eh. Bakit? Kasi so hindi mo ang masagot. pagsamba namin, So hindi mo ang masagot. ulit, Policy kasi kung Wala, magtanong hindi yan eh. policy yan. Dark Horse, Linawan nahinaan ka natin na kay sa'yo. Panther. Oo, Tinulungan ka linawan kanina ni natin Panther sa'yo. kasi nahinaan siya sa'yo. Ngayon, yung ikaw naman pagsamba tumutulong kay namin, Panther. yung pagsamba namin, Aaron. hindi sa pagkilala sa tunay na Diyos kay Aaron, hindi. Talata, policy yung mga hinahanap tanong mo eh. ko Ako na tinuro magtatanong ng sa'yo. Ama na sumamba Ano, kayo sa kaya mo hindi sagutin. tunay na Diyos. Alam ko yung sagot ko, Aaron. Aaron. Talata. Hindi, Aaron, kaya mo Bro Dark sagutin Horse, hindi yung ka tanong ko. sumasagot. Aaron. Bawal ka. Isang tanong lang. Ganito Bawal, ang Isang tanong, tanong Aaron. Hindi ka lang. sumasagot eh. Anong Bawal. talata na Oh. sinabi Bawal, ng Diyos bawal. na sumamba sa hindi tunay na Diyos? Wag na. Ganun ang tanong niya eh. Fallacy Oo. talaga. Kasi sinasamba nyo si Kristo, hindi tunay na Diyos. Okay, Saang bakit? talata, Bakit? tinuro ng Ama Okay? na sumamba Sagot namin, tayo mag-mute sa ka hindi muna. tunay na Diyos. Yun. Mag-mute Talata ka lang. muna, mag-mute ka muna. Talata Mag-mute ka muna. Talata. Mag-mute ka. Talata nga. Mag-mute ka. Talata. Hindi ko Mag-mute sinabing lagi. mag-mute ako, sabi ko talata.
Ngayon tawa na lang, Mag-mute di ba? lagi. So bro Mag-mute Elijah, bro Luis, diyan mo makikita yung mga dilema na itong mga to. Hindi. Lagi nilang sinasabi, hindi sagutin Diyos mo si yung tanong Kristo. ko. Pag hinanapan mo ng talata saan tinuro sa Mag-mute Biblia ka, o ng masasagot. Diyos na sumamba kayo sa hindi tunay na Diyos, Okay, puro mag-mute ka. segue Mag-mute na ka. segue. Mag-mute ka, sasagot ako. Sagot, di ba? Sasagot Mag-mute ka, lang sasagot ako. Mag-mute ka na. Talata nga hinahanap ko, Ipanter. So, Mag-mute minute ka kayo, nga, siningita mo mag-mute ka sa nga. Dark Horse na hinaan Mag-mute ka kayo. nga. Talata. Mag-mute ka nga. Talata nga. Ayaw mo akong pasagot, hindi ka Mag-mute na ako. Talata bumute, muna. eh. Talata muna sabihin mag-mute ako. Kasi ayaw niya ng totoong sagot eh. Ano, Talata. El Panter, pag ganyan ang kausap mo, wala yan. Hindi matino nga eh. Bro Aaron, Wala kung yan. okay lang. Hindi tayo tanong, bro. Tatanungin kita, Bro, Aaron. Sagutin mo kaya, lang tong hindi isang tayo tanong ko. Hindi ka nga sumagot sa akin kayo na Dark Horse ako sinagot kita. Bro Aaron, So wala ka yung nang talatang sumagot. hinihingi mo, kuya. policy yung tanong mo eh. Hindi policy yun, ito, tanong ito, yun. tanong ko. Sige, paano ka. naging policy yung Oh. sinasamba nyo si Kristo na hindi Diyos? Mag-mute ka muna. Ano ka ba? Sasagot Ibig ako. sabihin, Hindi, talata hindi yung Diyos. Panter. Hindi Diyos. Saan talata sinabi Hindi ng Diyos Diyos si sumamba kayo Kristo. sa hindi Diyos? Pilipos nga. Sang talata nga. Ang Mag-mute ka talata muna, sinabi ng sasagot Biblia, ako. sinabi ng Diyos, sumamba kayo Hindi mo sa hindi hindi mo tunay na Diyos. hindi mo maintindihan eh. Hindi. Tatanungin kita, Aaron. Kanina Sasagot nagtanong ako, ka hindi ako tatanungin kita, regarding Aaron. sa mga Ano, ayaw mo na conjunction. magpatanong. Sinagot kita, may naipakita ako. Nung Ayaw ako mo na na magtatanong, magpatanong. hindi ka sumasagot. So ano karapatan mo Anong ngayon hindi magtanong? Di ba? Hindi mo lang gusto yung sagot anong ko. hindi gusto? Tatanungin kita. Tatanungin Hindi, kita hindi sa ka pagiging Diyos magtatanong, ni nahinaan Kristo. ka na. Sabihin mo muna, Panter, mahina ka, ako na magtatanong. Hindi. Hindi, sabihin mo muna. Tatanungin kita sa pagiging Diyos ni Kristo, nakahanda sabihin ka. mo muna. Iwas. Anong iwas? Ikaw ang umiiwas Alam mo, kanina Hindi pa. ako Sa daming umiiwas, sinasagot nanonood. kita, hindi mo Alam lang mo, gusto eh, yung Daming sagot ko. nanonood, ikaw ang Sasagot ako umiiwas. pero ayaw mo eh. Alam mo yun. Kaya nga sasagot eh, ako, pero pag ayaw hindi mo. niya Panter, gusto, Panter. Sino ba pag kausap hindi ko? niya gusto yung sagot, hindi ka sumagot. Hindi ka Ganun ang sumasagot. style ni Aaron. Hindi ka sumasagot. Pag hindi niya gusto yung sagot mo, hindi ka Hindi ka lang nakasagot. sumasagot. Pero Kaya- dito sa Kaya itatanong ko sa tinulungan kanya, ka ni Panter kasi hindi to nga makakasagot. nahihinaan siya sa'yo. O ano? Ngayon si Panter ang hinarap ko. Hindi rin Magpapatanong ka ba, Aaron? makasagot. Magpapatanong ka? Ay, hindi ka pala Magpapatanong ka. sumasagot eh. Hindi ka sumasagot. Magpapatanong ka. Hindi Alam ka mo, kahit sumasagot. Magpapatanong ka. Hindi ka sumasagot, Kahit Dark magsabi Horse. ka Buta sa akin, tama ka Magpapatanong ka. Takot ka Hindi ka na. sumasagot, buta Natakot ka na. Ikaw ang Natakot takot. ka na. Kung hindi ka Oo, takot, sasagutin mo lang ang ako. talata Puro mababasa ka sa akin. sinabi ng Puro ka Diyos ganyan Ama, eh. sumamba kayo sa hindi tunay na Natakot Diyos. ka na. Talata. Ayaw kasi ako Natakot ka na. sagutin eh. Dark Horse bago Talata. ka. Okay, sasagot na ba ako? Sasagot na ba ako? Hindi, I just want to wait lang. Sabihin Ayaw, mo muna, magsampung tanong kayo sa sabihin mo muna akin, ay sa akin, Panther, dalawa sabihin mo lang. muna ay Panther. Dark Horse, mahina ka, ako na lang sasagot kay Aaron. Wag ka magganyang ano, wag ka Ay, magganyan hindi, nagtutulungan kayo eh. Di ko alam sino Sasagot kausap ako ko eh. sa inyo, wala nga Mag-mute kayong ka. maisagot. Kahit sa debate, kahit sa formal debate, kapag nagtanong, Anak ko, formal ano debate, yan, ibig sabihin, tatahimik umiyak yun. na, Kasi umiyak maghihintay na. yung sasagot. Umiyak Iwan ko na. sa'yo eh. Ikaw lang yung nagtatanong. Sabi mo kahit sa formal debate, na ayaw naghihintay ng sagot. magpasagot. Ang hinihintay kong sagot, talata. Ano sinasagot mo? Okay, Sentido mag-mute ka, mo. sasagot ako. Hindi ko kailangan ng Mag-mute ka. sentido mo, kailangan ko talata. Ayaw mo nang, okay, talata. ito partida, unlimited ka magtanong sa akin, basta Hindi, pasagutin mo lang talata ako. lang. Unlimited. Isa nga lang, di mo masagot. Kaya nga, Unlimited ka pa dyan pasagutin mo lang nalalaman. ako. Talata. Mag-mute ka, sasagot na ako. Talata. Mag-mute ka. Talata nga. Mag-mute ka, sasagot na ako. Talata muna, tas mag-mute ako. Mag-mute ka muna, sasagot ako. Kasi nga. ang May pagsagot meron kasi o hindi wala? lang Meron isang o words. wala? Exodo 23 hanggang 5. Ang Hindi sabi, lang May isang talata, words wala. ang pagsagot eh. simpleng tanong mo. May talata o wala? Hindi lang isang words ang pagsagot. May explanation Ang yan. dami. Talata nga, talata. talata. Talata, hinihingi. Exodo Wala lang 23 yan, hanggang 5. Hoy, Ang ikaw dami. Elijah, wag ka sumingit, wala kang alam. Dark Horse, Dark Horse, Bumaba ka na ano, lang, Panther, wala kang mahina ka daw, sabi ni Dark Horse. Anong talata, Dark Horse? Wala akong narinig na gano'n. Strawman ka talaga eh. Oo, Hindi, style niya yun. Wala akong na Hindi ko gano'n. alam sino kausap ko sa inyo eh. Wala Oo, akong ako, narinig na El gano'n. Panther, El Panther, hayaan mo Mahina muna si ako. Panther. Sasagutin Sige, kita, sige. ha? Sasagutin El Panther, hayaan mo muna ako. Sasagutin kita, pero pagkatapos yung sagutin, Panther, ako naman mahina magtatanong ka sa'yo. daw, Panther. Si Ako Dark naman Horse daw magtatanong muna. sa'yo. Anong Mag-isip ka talata? na kung anong gusto mong... Anong talata Mag-isip na ka na sinabi kung anong ng Diyos, gusto mong huwag kayo isipin. sumamba sa Sabihin mo hindi na tunay gusto na mong Diyos. sabihin. Sasagutin kita. Pero pagkatapos kong sagutin, ako magtatanong Sige, sa'yo. kahit hindi ka Oo. sumagot kanina, sige. Hindi! Talata, sige. hinahanap mo. Sige, anong Na talata? utos ng Diyos, bawal sumamba sa hindi Sa- tunay na Diyos. Okay. Oh, Hindi, ang dami. mali.
Ang tanong ko, saan tayo sinabi ng Ama na sumamba kayo sa hindi tunay na Diyos? O, iniiba mo. Huwag kang Sumamba sa ganon. hindi tunay na Diyos. Huwag ka magiging masyadong Ibinabaliktad mo lang INC ka na nga, madaya ka pa. Ano yun? Sumamba sa Kawawa hindi naman tunay na kayo. Diyos. Eh, yun nga rin yun. Ang tanong ko, saan tinuro ng Diyos Ama na sumamba kayo sa hindi tunay na Diyos? Ang sabi dyan, wag eh. Walang pagtuturo ang Diyos na